Sa pag-unlad ng lipunan, dumarami ang mga produktong nalilikha ng tao. Habang dumarami ang tao at lumalaki ang pangangailangan ng pagkain, dumarami rin ang basura at dumi na itinatapon ng bawat pamilya. Dahil sa may kakulangan sa pondo, pananalapi o di mabisang pamamaraan, hindi lahat ng mga basura at dumi ay nakukolekta at nadadala sa hantungang tambakan nito. Nagiging sanhi ito ng mga problema sa kalusugan at kapaligiran, katulad na lamang sa bayan ng Lapaz, Tarlac. Dito ay makakakita ka ng tambak-tambak na basura sa paligid. Ako po si Eduardo Reyes Jr. Nakatira sa Barangay Montrico. Kasalukuyan ang aking pong posisyon dito sa Barangay Secretary. Barangay Secretary po ako. Ang ano po namin yan, ang masasabi ko lang dito sa aking mga kabarangay na nagpapasalamat din kami dahil humingi kami ng support sa kanila. Pinagbibigyan naman kami yung problema sa problema. Ano yung mga problema dito sa ating barangay? Unang-una sa basura. Kasi dito malala na yung natin sa basura eh. Marami pumupunta rito, yung mga nag-interview ay yung mga nag sa DNR pumunta rito. Pero itong basura nito meron ng kalutasan ba yung by first week of March dating dito yung may mag-aakot na ng truck. Segregation yon. Yung nabubulok hindi nabubulok. Meron na kaming schedule sa weekly sa dump truck kung twice a week, ganun. Yan, ganun dito. Meron na kami solusyon sa basura ngayon dahil puro ganyan ang issue ngayon eh. Sa DILG, basura talagang number 1. Saka droga, ganun. Pero dito, linis ng barangay, wala na sa droga. Dahil yung mga dito, natokang na. Pero dito, free drugs na dito. Ang problema talaga dito, yung basura talaga. Ang mga tao, dahil wala nang trabaho, yung alam mo noon, binenta yung mga lupa, dala ng kahirapan, ganun yun eh. Binenta nila. Tapos ngayon, siyempre, naubos na yung pera. Ganyan dito, yung hanap buhay dito, bali, wala na, hindi nakatulog ng dati. Nung binigay ng asyenda yung lupa, naman, agad naman pinagbili ng mga may-ari ng lupa, ganun yun. Mga nagiging problema ng basura dito sa barangay? Unang-una, kaya nagiging problema yung basura dahil walang pagtapunan. Pagkatapos, kami ang sinabi nga ni Congressman, mayaman kayo sa basura, kanya sa amin eh. Si Congressman Villanueva, dahil walang pinagtatapunan ng basura eh. Ganyan dito, saka yung mga nabubulok, hindi tinatapon na lang basta sa daan na ganyan. Nakita nyo, tinanin nyo dun eh. Oh. Pero yun siguro, kako nga sa inyo, bandang Marso siguro, meron ng kalutasan yan. Dahil meron ng truck na mag-ahot ng basura. Itatapon namin yan, meron kami pagtatapunan. Kung twice a week dating yung truck, doon na lang dadamputin yung mga talagang basura number 1 dito. Saka yung problema sa barangay, yung yung mga kabataan na wala na sa droga, yung sobrang pag nakain, dahil walang trabaho, hindi nagtatrabaho. Standby maghapon. O pag nakainom na. Pagdating ng gabi, kahit anong gawin mo, kahit mabagsik ka, nga ni Kapitan dyan eh, pabagsik na. Pero, sawa na rin. Magugulo yan kahit nasana. Basta, pero yung mga nanggugulo dati rin, yung mga naawalan si Kapitan. So, yun nga po, yung unang problema po sa barangay na to, yung pinaka-problema is yung basura po, no? Ngayon pong masusolusyonan na yung problema na yun, ano po yung opinion nyo? Ano po yung masasabi nyo sa ginawa ng ibang tao para po masolusyonan po yung mga problema? Unang-una, siyempre kami, karangalan din namin yung masolusyon yung problema. Malaking sa amin yan dahil matagal na kasi dito. Noon pa, ang basura matagal ng problema yan. Kaya ngayong meron ng solusyon, nagpapasalamat kami kay Mayor Bong sa DILG, ganun. Yung problema sa basura, at least, na meron ng kalutasan. Kaya nga nung isan, pinatawag nga kami, nagpapasalamat kami sa all barangay yan, buong barangay, i-schedule niya yung truck. Kaya, Mayor, sa ginawa po ng kakusakan, sa namin, kasama si Kapitan, sa ginawa po ninyo yan, kako, pare-pareho po tayong
yung problema malulot sa barangay kapos sa kanya. Namin pala. Ano po yung mga solusyon nyo at advice para ma-solusyonan yung problema dito sa barangay? Tulad nga nung nag-meeting kami dun sa nag-meeting si Mayor, DILG, mag-assembly meeting kami niyan. Sasabihin namin sa mga tao na wag nang magtapon ng basura kahit saan dahil meron ng pagtatapunan, dahil meron ng mangunguleksyon na truck ng basura. Iwalay yung nabubulok, hindi nabubulok. Number 1 yun, yung solusyon na gano'n. Maglalagay na kami ng dito, bawal magtapon ng basura. Yung barangay ordinance kasi matagal na yun, kaya lang dahil medyo matitigas din ang ulo ng mga iba, tatapon ng basura gabi. Yun ang dito, problemang talagang hindi masolusyonan. Walang pagtatapunan kasi. Tulad yan, meron ng, sabi nga ni Mayor, Percy Kokmats, meron nang kukuha ng basura. Cut. I'm Paulino Sangim, Vice Mayor of La Paz, Tarlac. So, Yung unang-una po, ano po yung mga naging problems dito sa ating munisipalidad ng La Paz? with regards to the basura, it is not only a municipal or provincial problem, it is a national problem. But being part of the LGU family, the municipality of La Paz, especially the Sangguniang Bayan, had already passed a ordinance para nga ibawal yung pagtatapon ng basura kung saan-saan. Especially bawal na ngayon yung open site dumps, yung open dump site, which is matagal na binawal ng DNR yan. So may programa tayo ngayon sa La Paz, sinisegregate yung nabubulok at hindi nabubulok. At sa kasalukuyan, ito ay tinatapon sa kalangitan doon sa pag-aarya ka ng Clark Hill, no? But hindi sufficient yun. So, the Municipal Council nagpasauli ng isang resolusyon na ina-allow ng Municipal Mayor para bumili ng isang machinery doon sa tinatawag nating MRF, yung Materials Recycling Facilities. Ang objective nito, yung mga plastic, yung mga ibang papel, sinisegregate ito na pwedeng gawing bricks o hollow blocks. Samantala yung mga nabubulok, especially yung mga nasirang vegetable, fruits, mga byproducts sa palengke tulad ng mga isda yun, separate yun at gagawing organic fertilizer. And then, sa mga barangay naman, ang Sangguniang Bayan and the Executive Department also passed resolution or in-adopt namin yung 20% development fund ng mga barangay na kung saan in-allowed namin silang bumili ng mga service na panghakot sa mga basura sa inilunsad nga nating program. Yung MRF na yan ay tatayo dito sa karatig barangay ng Motrico, which is Barangay Sierra. Siguro mga 2 to 3 kilometers lang yan. And then, with regards to the problem in Hacienda, yung kung nakikita niyo yung boundary ng Mapalacsao and Motrico, may isang problema dyan. Kailangan ma-establish muna natin kung kanino talaga area yung napagtatapunan ng basura. Dahil lumitaw nung ginawa ang mga kalsada dito nung panahon ni Pinoy, dahil before, hindi pa nalalaan before itong Hacienda, normally hindi pwedeng gawin yung mga farm to market road. But nung pinamahagi ng Aquino administration ng lupain dito sa Hacienda, nagkaroon ngayon ng pagkakataon ang mga taga-Hacienda na mapasemento yung mga farm to market road under the Aquino administration dahil nga na-donate na ito at ito'y magiging republic property na yung mga daan. So, nagawa yan, but doon sa title, for what I know, yung mga pinagtatapunan ng basura ngayon is
ang title nung nakita ko noon, it is Mapalacasyao, Asturias to Farm Market Road. But ang madalas gumamit dyan, Barangay Motrico, Barangay Pasay, and Tando. Pero ganun pa man, ang municipal ng Lapas ay gumagawa ng action dyan. Maliban doon sa pagkuha ng mga basura sa pamagitan ng dump truck. But we need a permanent solution. So yun na nga, yung itatayo nating yung tinatawag nating MRF sa Barangay Sierra.